iPhone 14 po ngayon 2026. Guys, napakarami pa rin pong bumibili ng smartphone na to. Isipin mo dito po sa may Shopee, dito po sa may Apple Authorized Store. Meron pong around 5,000 pieces po na sold. Itong nakaraang buwan lang po yan guys. Grabe po yan, napakarami. Ang isang dahilan po dyan guys, kung bakit marami pong bumibili ng smartphone na to ngayon is dahil almost pa-phase out na nga po yung iPhone 13. At ngayon guys, ang presyo po ng iPhone 14 is almost yung presyo na lang po ng iPhone 13 po last year. Dati po nasa kulang 40k po yung presyo na to or nasa around 30k guys. Pero ngayon po, less than na lang po siya. At nagsisale na lang po siya ng around 25,000 to 30k nga po. Depende po sa sale na makukuha natin. Habang napakaraming flagship killer po na Android sa around 20k na presyo, na meron pong overall na better specs compare nga po sa may iPhone 14. Mukhang mas marami pa rin po talagang bumibili ng lumang iPhone. Kahit po maraming smartphone na mas maganda sa kanya, tulad nga po ng mga smartphone ni IQ, ni OnePlus, ni Realme, at ni Redmi guys. Grabe yan guys, considering din po na almost 4 years ago na po, doon nilabas po yung smartphone na to. Na para bang, mas marami pong bumibili ng iPhone 14 ngayon, compare po nito mga nakaraang taon. At hindi na nga po nakakapagtaka yan, dahil tulad nga po ng sabi ko kanina, last year lang po, napakamahal po ng smartphone na to, na nasa kulang 40,000. Pero ngayon nga guys, nasa kulang 30k na nga lang po siya. Or minsan guys, nasa around 25k pa, pagka nga po sa may panahon ng sale. At para nga lang po sa gusto mga magka-iPhone ngayong taon, ito pong si iPhone 14 na pinaka-murang mabibili po nila para po sa mga gustong magka-iPhone lang. And yet guys, yung ganito pong klase ng presyo, actually napakamahal na po niya. Pero po para sa isang iPhone, mura po guys, ang around 20,000 na presyo. Guys, malino naman kung sinong klase ng tao yung bibili ng ganitong klase ng smartphone. Yung para bang, hindi naman ganun kagandahan yung overall na specs. And yet guys, mas maraming tao na pipiliin po yung smartphone na to. Compare nga po sa ibang Android phone na meron pong literal na mas magandang specs sa kanya. Maybe dito po sa mga viewers natin, konti lang ang may gusto sa may iPhone. Dahil di hamak na mas pipiliin na po natin ang Poco X8 Pro 5G kaysa nga po sa may iPhone 14. Basically, hindi nyo po ma-appreciate yung smartphone na to. Dahil totoo naman guys, medyo napag-iiwanan po yung kanyang specs. Unang-unang sa may display niya, naka 6 Hz lang po yung na-refresh rate. Habang karamihan po sa mga Android phone ngayon is meron na pong at least 120 Hz sa refresh rate. Yung iba guys, umaabot pa ng 185 Hz. Pero wag niyo po mamaliitin yung display niya. Ditong 6 Hz sa refresh rate niya is meron po siyang HDR10, naka Dolby Vision, 1.5K resolution para lang po sa napaka-compact size na 6.1 inches. At yan po guys, yung hindi natin makukuha sa maraming Android phone po ngayon. Itong compact size po na merong 6.1 inches lang. Dahil ang pinakamaliit na Android phone na lumalabas ngayon is at least meron po silang 6.3 inches. Saka dito po sa may build quality natin, same po siya guys ng maraming Android phone din po ngayon na merong metal frame saka glass back. Kaya talaga napaka-premium pa rin po ng iPhone 14. Actually, ang isang dahilan po kung bakit marami pong bumibili ng smartphone na to is yung mga kalaban po niya sa mga around 20k nga po na presyo. For example guys, ano ang pipiliin mo? iPhone 14 or Nothing Phone 4a? iPhone 14 ba or Samsung Galaxy A57? Or iPhone 14 or Vivo V70? Yan guys, yung ilang mga kalaban po ni iPhone sa around 20k na presyo. Pero still, syempre guys, marami pa rin pong pipili na Android. Pero guys, hindi nyo po pwedeng baliwalain na marami pa rin po talagang mas gusto ang iPhone compare nga po sa Android. Syempre, alam nyo na po yung dahilan. Dahil nga po sa kagat naman sana dito sa likod. Yes guys, alam ko mahal pa rin ng iPhone para po sa specs na makukuha natin. Pero guys, ang hindi naman po natin makukuha sa ibang Android phone na nandito nga po sa may iPhone is yung mas secure po na software at mas optimized po sa maraming games at mga application na ginagamit natin compare nga po sa Android. Isa pang ma-appreciate nyo kay iPhone guys is yung magandang camera niya, lalo po sa may video. Diyan po guys, mahirap talunin ng iPhone dahil sa napaka-stable at napakagandang video quality niya. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka na mas maraming gumagamit ng iPhone pang video. Kahit pa may mga Android phone po ngayon na totoo naman maganda. Ang kaso guys, pagdating po sa may quality niya, iba po talaga ang iPhone. Kahit ako po guys, nung panahon po na sinisimulan ko pa lang yung channel na to, ang gamit ko pong pang video is mga Samsung po na smartphone. Especially nga po, itong Samsung Note 10 Plus ko. Pero nung nakasubok po ako ng iPhone 11, doon po nagbago yung pananaw ko sa video quality po ng iPhone. Dahil napakalaki po ng difference niya dito po sa may camera
ng Galaxy Note 10 Plus ko nung panahon nga po nung nakita ko yan. At hanggang ngayon nga po, iPhone pa rin po yung pang-video ko. Until now guys, dahil sa mga susunod na magiging review natin, meron na po tayong camera na gamit ngayon. Ito na po yung gagamitin natin at hindi na po tayo gagamit ng iPhone. At dahil po yan sa inyo, salamat po sa may supportan nyo. Saka grabe din po pang gaming yung smartphone na to. Napakaganda po niya sa may Mobile Legends. Yung kahit napakaliit po ng display niya, pero napaka-optimize po niya dito. Tapos kahit po napakaliit nga niya guys, napakalakas din po ng speaker natin dito. Ang isang issue ko lang po dito guys, kung gagamitin nyo nga po siya pang gaming, medyo maliit po yung battery niya. Pero sure naman guys, hindi nyo naman gagamitin pang gaming ganitong klase ng smartphone. Maybe pang Mobile Legends pwede siya. Okay naman to. Pero kung susubok po kayo ng ibang medyo heavy duty games, doon nyo po makikita ang problema ng iPhone 14. Till medyo mabilis po siyang malobat. Pero syempre guys, yung pang casual use lang naman, hindi naman kayo magkakaroon ng problema sa may battery nga po ng iPhone 14. Still maganda pa rin po siya kung pang social media lang, pang camera lang, at pang text lang po guys. Eto guys yung ibig kong sabihin, binasic lang po akong Delta Force. Napakaganda po niya sa meron 60 FPS na gameplay. Masyado lang talaga maliit yung display niya para makapaglaro nga po ng ganitong klase ng games. Dahil mas maganda pa rin po maglaro sa mas malalaking display. Saka sa naging game ko nga rin po dyan, hindi rin po siya masyadong uminit. Saka hindi po bumabagal yung kanyang performance. Guys, sa mga gusto ng backup phone dyan, or gusto nyo nga lang po ng primary na smartphone, na meron po matagal na software support, at magandang camera, I think hindi po kayo magkakamali dito sa may iPhone 14 ngayon. Yung battery lang guys, saka yung C-Search na refresh rate lang po yung problema ko dito. Dahil nasanay na nga po ako sa matatagal malobat, at saka sa mga smooth po na mga display. Pero kung pang casual use lang, at pang social media, I think hindi naman kayo maninibago sa kanya. Pero syempre guys, yung iPhone lang po talaga yung gusto nyo. Ito po yung piliin nyo. Dito po yung pinakamurang mabibili natin. Pero kung titingin po tayo sa ibang Android phone ngayon sa ganitong presyo, marami po tayong pagpipilian. Kahit po sa mga global release guys. Yung nabanggit ko po kanina na nating Phone 4a. Di hamak na mas exciting po yung smartphone na yon compare nga po dito. O kaya si Samsung Galaxy A57 5G para po sa mas magandang camera din at mas matagal na software support at magandang UI din guys. Pero syempre, iba pa rin ang kamandag ng iPhone sa marami sa atin. At yun lang po guys. Thanks for watching.